unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit, unang hirit. Narito na mga balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Inina ng karnaper patay sa shootout sa Tanawan, Batangas. Anak ng mayor ng Carcar City, Cebu, patay sa pamamaril. At sa unang chika, Sacha Padilla may binigay na update tungkol sa health condition ni Comedy King Dolphy. At abayan po mga karagdagang detalye mamaya sa unang balita. Alright, kasama ko pa rin syempre si Gwen sa mga bagong gising dyan. Tara, kainan na tayo para ganahan kayo ngayong Monday morning. Ang bida natin pagkain ngayon ay mainit na sabaw ng bulalo. Ay, ang sarap niyan, bulalo. May cheerleader kasi Arnold yun. Gusto niya. Yan nga ba matatagpuan? Saan nga ba matatagpuan ang masasarap na bulalo dito sa Quezon City? Panoorin po natin ito. Pagdating sa mga pagkain may sabaw, ang bulalo ay isa na yata sa pinakapaborito natin mga Pilipino. Kaya naman naglibot kami sa Kamaynilaan upang hanapin ang the best bulalo in the metro. First stop, ang sikat na Bulalo House sa kanto lamang ng Kamuning dito sa Quezon City. Pagpasok sa loob, kapansin-pansin ang testimonya mula sa ilang sikat na personalidad, kabilang narito ang kapuso nating sina Susan Enriquez at Lova Nuver. Paano kasi ang kanilang bulalo? Hinaluan daw ng tokwa at itlog ng pugo, kaya naman nakakatakam. Naman na may 25 years ng bulaluhan sa kanto naman ng Ramirez Street dito pa din sa Quezon City. Ang kanila raw bulalo ay tunay na kakaiba sa lahat. Bukod kasi sa pata ng baboy na kanilang isinasahot, ang sabaw ng kanilang bulalo ay may taglay na asin na gaya ng sa sinigang. Pinapakuluan namin yung aming mga ingredients sa sabaw hanggang matunaw na halos to. Yung malusaw na para nakasama siya doon. Yung lasa niya nakaintak doon sa sabaw na yun. Ito naman ang authentic bulalo version ng isa pang sikat na bulaluhan dito sa Project 3 Quezon City. Malaman. At malalaking buto na pinakuluan ng ubod ng tagal ang kanilang sikreto, kaya't bulalo nila ang dinadayo. Talaga nga namang umulan man o umaraw, wala na yata tatalo pa sa pagkahilig ng maraming Pilipino sa bulalo. Kaya ano pa hinihintay ninyo? Magbulalo food trip na rin kayo. Nakakain ka naman ng bulalo? Di pa. Pampabata yan. Pampabata yan. Talaga. O ito kung almusal naman, pandesal. Yes, love na love ko yan. Diba? Anong palaman ng paborito mo? Cheese. Cheese. Kesong puti. Good one. Pinoy na Pinoy. Yes, Kesong of course. puti. At samantalang dahil pinag-usapan natin pandesal, pansamantalang pong sumilong sa Delpan Sports Complex ang nasa 4,000 residenteng nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila noong Biyernes. Bilang bahagi pa rin ng aming serbisyong totoo ng unang hirit, may pinamimigay na libreng pandesal para sa mga residente. At naroon ngayon si Love Anover. Good morning, Love! Love! Hi, gorgeous women! Good morning sa inyo. Nako, magandang umaga natin. Maski nanggaling po sila sa medyo bad na situation, ano, kahit na paano itong ating mga pandesal ay pamamahagi ngayon dito sa mga residente ng Dalpan na nasunugan kahapon po ito or nung Sabado. Ayun, nako, tinataya pong nasa 1,300 pamilya o 5,500 residente po ang nawala ng tirahan at ngayon po ay nandito sila pansamantalang nanunuluyan dito po sa may Dalpan Sports Complex. Ang nangyaring sunog po ay sa may Isla Puting Bato dito po sa may Tondo, Manila. 3 milyon po ang estimated na na-damage po nitong sunog na ito. Nagsimula po ang sunog alas 4 noong Sabado sa bahagi po ng isang compound sa Road 10 sa may North Harbor ng Manila Bay Breakwater. Umabot po sa Task Force Alpha ang sunog. Mga pasadong alas 10 na ng gabi, dineklarang fire out or under control ang nasabing sunog. Tinupok po ng apoy ang mga bahay sa Purok 1, 2, 3 at Isla Puting Bato.
Bato. Ang iba pong nasunugan ay dinala sa Almario Elementary School kung saan doon din po sila pansamantalang nanunuluyan ngayon. Naghatid na po ng tulong ang Manila Department of Social Welfare and Development or DSWD sa mga nasunugan. Namigay po sila doon ng pagkain, damit, tubig at higaan ng mga pangunahin pong pangangailangan. Iniimbestigahan pa po ng Bureau of Fire Protection ang dahilan ng sunog pero hinihinala nila galing po sa problema sa kuryente dahil laganap po yung paglalagay ng jumper at illegal connections po sa nasabing lugar. Ililipat po sa relocation ng Barrio Gaya-Gaya sa San Jose del Monte, Bulacan ang mga nasunugan ayon kay Mayor Lim. Kailangan lang daw pong magparehistro ng mga nasunugan. Nangangailangan pa rin po ng tubig, pagkain, damit at gamot po, pati na rin po mga kumot ang mga nasunugan dyan po, dito po sa may area ng Isla Puting Bato. At nandito lang po sila. Doon po sa mga gustong tumulong, pwede nyo po silang puntahan dito sa Delpan Sports Complex o di po kaya ay pumunta rin po kayo sa Almario Elementary School. Ayan, makikita nyo po ngayon yung ating mga, inuuna lang po namin yung mga bata no, na mabigyan muna ng pandesal. Pero meron po rin kami ipamimigay na mga supot-supot din po ng pandesal para sa bawat pamilya naman, para naman kahit paano makatulong tayo ng kaunti dun po sa ating mga kapusong nawalan po ng tirahan dahil sa sunog. At yan po muna ang aming update mula po dito sa Delpan Sports Complex.